guys! Welcome back to my channel, and in this video, pag-usapan natin ang buhay supervisor dito sa Canada. Ang contract ko is food service supervisor sa isang casual restaurant dito sa New Brunswick, Canada. Hindi ko na lang sasabihin yung name ng company, pero may ahalin tulad ko siya sa TGIF, Giraffe, and so on. And connected din siya sa Harvey's, which is similar to Subway. So, as supervisor, pasok sa NOC Tier 2, NOC Skill Type B, which is Tier 2 or 3. And this category includes skilled trades such as chefs, electricians, plumbers, which often require a diploma or a certain number of years of apprenticeship training. So, ito yung possible pathway ko to permanent residence kasi isa ako sa skilled foreign worker. Ito ay ang AIP, Atlantic Immigration Program or PNP Express. Pagdating dito, given naman na hindi agad ako acting supervisor kasi syempre kailangan muna matrain sa restaurant at iba rin ang sistema dito. But technically, supervisor naman yung kontrata ko and hindi naman babaguhin yun. In terms of work naman, ang tanong is kung pang-supervisor nga ba work ko since I joined the company. It's a big no. In fact, nasa Dubai pa lang ako, na-anticipate ko na mag-start talaga ako from the bottom. Similar to the story of success lang din yan. You need to go through the hardest time first before you achieve success. So, yun na nga. Dahil napunta ako sa malaki at pinaka-busy na outlet dito sa New Brunswick, kailangan ko muna mag-train each station. And as I've observed, whether manager, supervisor, even general manager and area manager, dito sa amin is nagpo-floor pag kailangan. Before, di ba pag supervisor na syempre part na ng senior management. So, literal na micromanaging and pa-supervise na lang. Pero based on my experience while I was in Dubai, after pandemic, unti-unti na rin nabago kahit management, we roll up our sleeves na rin during peak hours. Kaya hindi na rin bago sa akin yung scenario dito sa Canada na kahit supervisor, yung ginagawa ng staff natin is ginagawa din natin. In short, doble pagod kasi intindihin natin lahat-lahat. Yung peak season dito is similar lang siya sa peak season ng Dubai. From like last week October until December. And nag-slow down na rin naman from January. Kaya hindi na rin kami masyado nahirapan sa transitions namin dito. Adjustment lang talaga sa weather and colleagues na English spoken dollar. Minsan nakakamiss din yung like no like. My friend, kaliwali. Anyway, naging official supervisor ako after 5.5 months. Honestly, hindi ko naman siya in-expect na ganun kadali ko siyang makukuha in less than 6 months. Kasi nga, bukod naman sa free meal, wala naman dagdag, kundi responsibilidad lang din. But one thing I realized is, dito naman pag maayos ka sa trabaho, ma-appreciate ka ng mga ka-work and amo dito. Mga Canadians, appreciative sila. Pag maayos ka sa work, paparamdam nila na gusto ka nila through kind words. Rewardan ka as employee of the month, ganon. Paparamdam nila na maayos kang ka-work. Kaya, huwag papaapekto sa negativity or toxic traits. Hard work pays off, ika nga. Basta walang napakang ibang tao, go lang. So, anong changes nung naging official supervisor ako? Wala. Wala naman, not unlike sa Dubai or sa Pinas. Like, step up ka na. Gagawa ka na ng paperwork, etc. Pero dito, more on operations, which I like din. Mga manager lang paperworks dito. So, as supervisor, kung ano ginagawa ng staff, ganun din gagawin mo. May station din na hawak, and pag opening ako, mag-open lahat. Ganun din pag closing, linis, walis, stock up, map ng floor. Yes, totoo lahat na nakikita nyo sa TikTok na nagmamap yung mga manager. And aside from that, syempre, kailangan namin i-ensure yung productivity, pag-maintain ng cleanliness, and speed of service, yung food
quality, kailangan namin i-monitor, and syempre yung pag-reduce ng cost. Basic lang naman dito compared sa iba. So, wala dito inventory, walang stock count, so okay na rin. And ang masakit lang dito is nagbabawas ka ng shift ng oras ng tao, lalo na pag hindi busy. Yun. And dagdag ko na lang din na nagpapa-incentive din kami weekly and monthly. Kaya sa mga parating dyan na amo, dahil sa pinanggalingan na bansa, be ready. Ibang-iba sistema dito sa Canada. Kung dati pa mando-mando ka lang, dito hindi pwede yung ganun kasi kailangan alam mo lahat ng stasyon, and pag may nag-call in sick, ready ka. And lastly, may pagsisisi ba? Well, wala. Kasi nga in the long run, mas dito namin nakikita yung magandang future na magiging pamilya namin. Lalo na ang mga magiging anak namin. Plus, madadala pa namin mga family namin sa Pinas once na nakaluwag-luwag na, and of course, in God's perfect time. Tiyaga lang talaga, tibay ng loob, and faith kay Lord. May magandang patutunguhan din ng lahat ng paghihirap natin dito sa Canada. Kaya, good luck sa mga parating dito, and lakasan nyo lang yung loob nyo kasi susubukin ng pagkakataon ng tatag nyo dito. Hanggang dito na lang. So, kung bago lang po kayo sa channel namin and relate sa mga videos na upload ko, wag po kalimutan mag-subscribe para updated sa mga bagong videos. Sana may napulot ulit kayong ideas, tips, and aral sa video natin for today. Bye guys!